Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nabitin ang paghakbang ni Christian na matanaw niya sa komedor si Liana. Kakagising lang niya. Hindi niya inaasahang naroon na agad ito. Mula sa kinaroroonan niya ay nasisinghot na niya ang paborito niya mga pagkain. Hindi na siya makapaghintay na matikman ulit ang inihanda nito, kaya binilisan niya ang paghakbang patungo sa komedor. Liana, sambit niya sa pangalan nito. Lumingon naman ito sa kanya. Christian, pasok ka. Tinulungan ako ni Liani na lutuin ang mga paborito mong pagkain. Tikman mo dali na, ani nito sa kanya. Ang ngiting nakapagkit sa mga labi niya ay iglap na naglaho. Napalingap siya sa kabuuan ng silid at nakitang nakatayo nga sa tabi ng mesa ang nakangiting si Liani at inaayos ang mga pagkain sa hapagkainan. Magaling magluto itong si Liani. Mas magaling pa nga sa akin. Tapos itong mga paborito mong, isang turo ko lang sa kanya, kuha na niya kaagad. Ang sarap-sarap pa ng pagkakatimpla niya. Mas masarap pa sa mga luto ko. Puri naman ni Liana sa kaibigan nito. He didn't like what she was doing. Not even a bit. Nagpupuyos ang kalooban niya. Halata naman pinagtutulakan siya ni Liana sa kaibigan nito. Pero hindi ba at iyon naman talaga ang gusto niya dati? Kaya nga ginawa niya ang lahat na mahanap lamang si Liani. He wanted to find Liani so he could properly get rid of his wife. Liana not his wife anymore. Pero hindi nito malalaman ang tungkol sa bagay na iyon. She will remain his wife at all cost. He hated being lied to, but he's now prepared to lie just to keep her. He would even deceive her, just as she did before, if that's the only way to make her stay by his side. Lies and deception. Gagawin niya ang lahat para manatili itong nakatali sa kanya. Wala na siyang pakialam kung mukha siyang tanga, mukha siyang gago, o makasarili sa mga ginagawa niya. Hindi niya makakayang mawala ito sa kanya ng tuluyan. Tapos umalingaw-ngaw sa likod ng utak niya ang mga sinabi noon ni Aidan. Sometimes when you let go of someone, you lose them for good. He never acted arrogant and what always easy to talk because the latter was beneficial for the bestness. Lalo na at nagsisimula siya na walang hinihinging tulong sa kapatid niya si Clark o kahit mula sa ama nila, ni hindi niya iwinawagayway na isa rin siyang Anderson. Tikman mo Christian, udyok naman sa kanya ni Liana. Itinuturo ng mga mata nito si Liani na may hawak ng kutsara para ipatikim sa kanya ang luto nito. Tumingin naman siya kay Liana. May hawak itong roast bread at isinasawsaw nito sa beef curry. Pero, Christian, nakikinig ka ba? Untag sa kanya nito. Tumango siya at ngumiti rito. Pero may kakaibang talas ang pagngiti niyang iyon. Fine, if you insist, then I'll help to taste. Imbes na lumapit siya kay Liani, ay inilang hakbang niya lang ang kinatatayuan ni Liana at tinawakan ang kamay nito sa kaisinubo hawak nito ang roast bread. Sadya rin niyang isinubo kasama ang dulo ng daliri nito. He made sure the tip of his tongue touched her index finger and thumb. She still tastes so good. Anang isipan niya. Kapag nakuha niya ulit ito, titikman niya ang lahat ng sulok ng katawan nito mula ulo hanggang paa. He would make her part, right under him, scream his name, and beg for him come inside her. Napanganga naman si Liana at napatingin sa mga daliri nito. Marahas itong napatingala sa kanya. Nandidilat ang mga mata, pero nangangapa pa rin. Nakalarawan ang labis na pagkabigla sa mukha nito at halatang hindi nito inaasahang gagawin niya ang mga ginawa nito ngayon. Tapos ay bumaba ang mukha niya sa gilid ng mukha ni Liana at may ibinulong sa tainga nito. Close your lips.
before I like them too. Sumabog ang pamumula sa mukha ni Liana at itinulak siya nito palayo. Nanlilisik ang mga mata nito na pilit nitong hindi pinapahalata kay Liani. Tinitigan niya lang ito at nginitian. Naisip niya marahil ay sinasampal na siya nito kung wala lang ang kaibigan nito sa komedor. Marahas itong napalingon kay Liani. Mukhang hindi nakita ng kaibigan nito ang ginagawa niya na pagdila sa daliri ng kamay ni Liana. I've already tasted it. It's good, Liani. Tinanguan niya ang dalaga. Shall we start eating now? Iminiwestra naman niya ang mga upuan. Ladies, take a seat. Tumango naman ang dalawa. Hihilahin na lang sana ni Liana ang silyang palagi nitong inuupuan nang tumikim siya rito. Napatingin tuloy sa kanya ang magkaibigan. Matiim ang klase ng tinging ipinukol niya rito. Tinging alam niyang nagpapaasiwa rito. Dahil iyon ang klase ng tinging nanunuot. Dito ka maupo, Liana. Sa katabi ko. Tumayo siya at tinatak ang silyang nasa kanan niya. Ang silyang palaging bakante at nakapagitan sa kanilang dalawa. Dito na lang ako, Christian. Anito, matigas ang boses pero nakangiti ito. Dito ka maupo. Giit niya rito. Seryoso ang mga mata, pero may nakaguhit ding ngiti sa mga labi niya. Si Liani na lang ang paupuin mo dyan. Dito ka maupo. Muling ulit niya rito. Lalong pinatiim ang pagkakatitig dito. Ngunit lalo ring pinatamis ang pagkakangiti rito. Palipat-lipat naman sa kanilang dalawa ang mga mata ni Liani. Hindi niya masabi kung nalilito ito o naguguluhan sa kanilang dalawa. Pero wala naman siyang makita or maramdamang negatibong emosyon mula rito. She just appeared to be someone who was genuinely confused. Napilitan naman si Liana na maupo sa kanan niya at palihim na sinibat siya ng matalim na tingin. Umayos ka nga, Christian. She mouthed at him. Naaliwlaw siya sa paggalaw ng mga labi nito at nagsimula ng kumain. Nang sulyapan naman niya si Liani ay nakita niyang nakatingin ito sa suot niyang singsing. Nakatingin din sa dalaga si Liana, kaya lumipat din ang mga mata nito sa singsing niya na pinagmamasdan ng kaibigan nito. Walang ingat na sinapo ni Liana ang kamay niya. What? He cast a loving gaze upon her face. Natutuwa siyang pagmasdan ang bawat pagsara at pagbukas ng talukap ng mga mata nito. Itago mo ang singsing mo. Bulong nito sa kanya. Why? Anong why? Dapat nga hindi mo na isinusuot yan. Bulong ulit nito. Tumikhim naman si Liani. Mr. Williams, wedding ring ba iyang suot mo? May asawa ka na ba? Nanigas naman si Liana. Pinandilatan siya nito ng mga mata at sininyasan na itanggi iyon. Ngumiti lang siya at marahang pinisil ang balikat nito. Bago niya tinanguan si Liani. Yes, I am married. Nasaan ang asawa mo? Patuloy nitong tanong. Bahagya pang lumilingap sa paligid. Tumayo naman si Liana. May balak pa yata itong tumakas. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at muli itong pinaupo doon. She tried to pull away. Pero mariin ang pagkakahawak niya sa palapulsuhan nito. She's right here. Liana is my wife. Namilog naman ang mga mata ni Liani at natutop nito ang tapat ng bibig. Sa papilang. Bulalas agad ni Liana. Sa papilang kami mag-asawa. Hindi kami mag-asawa sa totoong kahulugan ng salitang iyon. Hindi namin mahal ang isa't isa. Binasag agad siya ni Liana. Mariing nagtagis ang mga bagang naman ni Christian dahil sa ibinulalas ni Liana. Malinaw iyon sa matatalas na paggalaw ng mga panga niya. Ang sarap hilahin ng asawa niya at busala ng mainit na halik sa mga labi nito. Kung pwede lang gawin niya ito at halikan ito ng mariin. Kasal kayo pero hindi niyo mahal ang isa't isa? Naguguluhang tanong naman ni Liani. Palipat-lipat pa rin ang tingin nito sa kanilang dalawa. Oo, naipit lang kasi si Christian sa isang sitwasyon kung saan napilitan siyang pakasalan ako. Umangat ang isang sulok sa mga labi niya. Who forced me to marry you? Wika naman niya rito. Marahan siyang nilingap naman ni Liana at inangat nito ang kamay para takpan ang bibig niya. Subalit may ibinulong siya rito bago pa man ito magawa iyon.
Cover my mouth with your hands. I'll lick it. Just like I did to your fingers. Nasa dulo pa rin ng dila ko ang lasa ng mga daliri mo. Kaya natatakam akong tumikim. Natilihan naman si Liana. May kasamang matalas na singhap ang pagdidilat ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ang nalalaki nitong mga mata ay matiim na sinalubong na namumungay niya mga mata. Ang totoo ay nagugulat din siya sa mga pinagagawa at pinagsasabi niya. Ni hindi niya alam na may kakayahan din pala siyang maging malandi. At tuwang-tuwa siya sa ginagawa niya, lalo na kapag nakikita niyang namumula si Liana. At kulang na lang ay kalmutin siya nito, pero hindi nito magawa. Maging marupo ka lang, ng kaunti at saglit. Sisiguraduhin kung magkakalaman agad ang tiyan mo. Anang ng utak niya. Mag-iingat ka sa akin, Liana. Alam niyang napakalaking gago na niya noon. Dito noong ayaw pa niya ito. Pero may hihigit pa pala ang pagkagago niya. At iyon ay ngayong alam na niyang mahal niya ito. Sino pa ba ang mag-aakalang baliw pala siya kapag umibig? Nakita niya ang pagkuyom ng mga kamay ni Liana at ang pagtaas ng dibdib nito. Tapos ay binalingan ulit nito ang kaibigan. Basta Liane, maniwala ka. Hindi kami normal na mag-asawa. Nakikita mo naman, hindi na kami nakatira sa iisang bahay. Nilalakad na ang annulment namin at kaunting panahon na lang ay tuluyan ng mapapawalang bisa ang. Bigla siyang tumayo at binuhat ang upuan niya at itinabi iyon sa upuan ni Liana. Takang napatingin tuloy sa kanya ang dalawang babae. Ngumiti lang siya sa mga ito. At kaswal na umupo at ipinulupot ang kamay sa baywang ng asawa. At idiniin ang mga daliri sa gilid dito, sa may kanang tadyang nito. Hinawakan ni Liana ang inuupuan nito at umusod sana palayo. Ngunit kumapit kaagad ang kamay niya sa sandalan ng upuan, kaya hindi na ito maigalaw niyon. Hindi ka ba talaga titigil? Kanina ka pa ah. Pabulong nitong sita sa kanya. Imbes na tumigil ay ikiniling niya lang ang ulo pagilid at bahagyang yumuko upang mas mailapit ang mukha niya rito. And what if I don't stop? Bulong naman niya rito para lukuhin ito. Mabilis na tumayo naman si Liana at hinablot ang kamay niya. Mag-usap nga muna tayo sa labas. Matigas ang boses nito at ganoon din ang leeg nito. Nagalit ba niya ito? Tumayo na rin siya at nag-excuse kay Liane. Saka sinundan niya si Liana sa labas ng bahay. Nakatayo ito sa hindi kalayuan at nakakross ang mga kamay sa tapat ng dibdib habang nakatanaw sa kawalan. Anong pag-uusapan natin? Tanong naman niya rito. Pag-uusapan natin kung paano aayusin yung mga inaakto mo at pinagsasabi mo sa harapan ni Liane. Akala ko ba na pagkasundaan natin at naitataas kita sa kanya para magustuhan kanya? Paano kanya magugustuhan kung kulang na lang iipakita mo sa kanya? Parang gusto mo akong halikan. Yes, I've thought of that. Kissing her? Yes, plenty of times. Tumikwas naman ang mga kilay nito. Ano? Just kidding. Matamis niyang nginitian si Liana. Umakto ka naman na ayon sa napag-usapan natin, Christian. Paano ba dapat? Sa totoo lang ay naaaliw siyang pagmasdan ang mukha nitong animo na kukonsumisyon sa kanya. Ipakita mo na walang espesyal na namamagitan sa atin. Na talagang magkaibigan lang tayo ngayon. Hindi ka kasi umaakto na parang kaibigan lang. Kaibigan? You aren't either. Aniya naman rito. Hoy Christian, ginagampanan ko na maayos ang papel ko ha. You've been avoiding me, haven't you? Kung kaibigan ang turing mo sa akin, hindi mo ako dapat iniiwasan. At bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag at text messages ko sa'yo? Kung hindi kita pinuntahan sa bayhampunan, may plano ka kayang kusang lumitaw sa harapan ko? I don't think so. Friends don't avoid each other. So if you want me to act like a friend, then you should act like one too. Napabuga naman sa hangin si Liane. Hindi naman kita iniiwasan. Marami lang talaga akong ginagawa. Oh, are you more occupied than a CEO? Sinabad siya ng tunang matalas na tingin. Sige na, hindi na nga kita iiwasan.
Gumuhit ang maagang ngiti sa mga labi niya. Sasagutin mo na ang mga tawag ko? Oo. How about any messages? Magre-reply na ako. Basta simula ngayon ay aayusin mo na ang inaakto mo sa harapan ni Liane. Napatango-tango naman siya. Can I borrow your phone? Inalis naman ito ang kamay. Nagsususpetsiyang napatingin naman sa kanya si Liana. Bakit? I told you, I broke my phone. Paano? Takang tanong naman nito. Subalit napilitan din itong ipahiram ang cellphone nito sa kanya. Ano, nahulog ba? Pag-uusisa nito sa kanya. Tumitig siya sa mga mata ni Liana. Matiim at matagal. I threw it. Lasing ka ba? Hindi mo sinasadya? Intentionally. He answered the questions casually. Natigilan ito at napamaang sa mukha niya. Nagtataka siguro ito kung bakit niya sadyang sinira ang cellphone niya. Bakit nga ba? Dahil nalaman niya lang naman na wala ng bisa ang kasal nila, na naibaba na ang desisyon ng korte hinggil sa kanilang annulment. Tinawagan niya si Alphonse. Alphonse, get me a new phone, now. Utos niya rito. Tapos ay pinutol na kaagad niya ang tawag at ibinalik kay Liana ang phone nito. Hinagilap ni Christian ang kamay ni Liana nang papalabas na ito ng bahay. Nagulat ito at napatingala sa kanya. Nasa tapat na ng pintuan si Liane at kinakawayan ito dahil ang sabi ni Liana ay kailangan na nitong umalis at tumungo sa bahay ampunan. Disimulado itong pumiksi at hinatak ang kamay. Ang sabi mo, aakto ka na ngayon na napagkasunduan natin. Mahinang tanong nito sa kanya. I am not allowed to hold my friend's hands. Wika niya rito. Muli nitong kinawayan si Liane hanggang sa pumasok na ng bahay ang huli. Nang wala na si Liane ay saka lang hayagang ipinakita ng asawa ang malalim nitong pagsimangot sa kanya. Bakit mo ba hinahawakan ang kamay ko? Bitawan mo nga ako, aalis na ako. Ihahatid na kita. Aniya naman rito. Hindi na. Pero hinila na niya ito palapit sa sasakyan. Wala itong nagawa at napabuntong hininga na lang. Napilitang itong sumakay sa kotse niya. Sa backseat pa. Sana ito papasok pero hinila niya ito. Sabay bukas sa unahan at doon idineposito ang babae. I am not your personal driver, so you shouldn't sit in the back. Aniya nang nakaupo na siya sa driver's seat. Umingos lang naman ito sa kanya at tumanaw sa labas ng bintana. Do you hate me, Liana? Naisip niyang itanong dito nang nasa kahabaan na sila ng kalsada at naipit saglit sa traffic. I was cold to you. I treated you poorly. I was never a good husband to you. Do you hate me? I would understand if you do. Hindi naman talaga ako naging mabuting asawa sa'yo. I don't hate you, Christian. Mabilis na sagot naman ni Liana. Bakit? Bakit hindi? Dahil may kasalanan din naman ako. Kung naging tapat ako sa'yo, hindi ka naman magagalit sa akin. Alam kong hindi ka masamang tao, Christian. Naging makasarili lang talaga ako. Kaya naging masama ang pagtrato mo sa akin. Iyon lang yun. Wika nito. Kaya naiintindihan ko kung bakit umabot ka pa sa puntong halos ayaw mo na akong tingnan man lang noon. Natigilan siya nang marinig ang mga sinasabi nito. Isiya, ano? What did he sow? And what he reap in the end? Bakit may takot na namang kumakalampag sa kalamnan ng puso niya? Bakit biglang hindi na naman siya mapakali? Bakit pakiramdam niya ay tila tuluyan nang mawawala sa kanya ang asawa niya? Mahal mo pa ba ako? Direkta niyang tanong dito. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Unti-unti nang gumagalaw ang mga sasakyan sa unahan nila. Ipanatag mo ang kalooban mo, Christian. Hindi na katulad ng dati ang nararamdaman ko sa iyo ngayon. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang marahang pagkurba ng mga labi nito. Para sa isang tipid ng ngiti. Hindi niya nagustuhan iyon. Kaya kumuyom ng mahigpit ang mga kamay niya sa manibela. Hindi na pareho ng dati ang nararamdaman nito para sa kanya. He became uneasy and lost focus.
Hindi tuloy niya napansin na gumalaw na ang tuluyan ng mga sasakyan habang sila ay nakahinto pa rin sa gitna ng malapad na kalsada. Malakas na bumusina ang kotse sa likuran nila. "Hoy Christian!" Yugyug sa kanya naman ni Liana. "I'm sorry." Aniya nang mahimasmasan siya. Pinatakbo niya agad ang sasakyan pero imbes na idiretso ang sasakyan patungo sa bahay ampunan, ay kinabig niya ang manibela patungo sa William Corporation. Napalingap naman agad si Liana. "Saan tayo pupunta?" "Doon ang daan papuntang bahay ampunan." Turo nito sa dapat ay dinaanan nila. "Samahan mo muna ako sa kumpanya. Kukunin ko lang ang phone ko kay Alphonse. At may titingnan lang din ako saglit." Excuse. It was an excuse. He could be with her just a little bit longer. Pakiwari kasi niya ay dudulas itong palayo kapag hindi siya kumapit na mahigpit dito. Sige pero bilisan mo lang ha." Tumango naman siya. Pagdating nila sa lobby pa lang ng William Corporation ay pinagtitinginan na sila ng mga tao. Sanay naman siya sa mga ganoong atensyon. Tumuloy sila sa palapag kung saan naroroon ang opisina niya. Pagpasok nila ng opisina ay napalingon kaagad sa dako nila si Alphonse. "Alphonse, bring my new phone in my office." Utos niya rito. Nanatiling nakatanga lang ang binata at nakatitig kay Liana. Tila hinipan ito ng hanging pagkakakita kay Liana at natulala na. Nagsalubong naman ang mga kilay niya. "Alphonse." "Sir, sino po ang kasama mo?" Nangangarap nitong tanong. Umawang naman ang mga labi niya. Nairita siya rito. Mukhang nagkagusto pa ito sa asawa niya. "Ang ganda po ng kasama mo, sir." Patuloy nitong sambit. Kumukutitap ang mga mata nito. Napatiimbagang naman siya. Mali yatang lalaki ang ipinilit niya sa kay Luisa. Hinagip niya ang kamay ni Liana at kinabig ito papalapit. "Stop staring at my wife." Sikmat niya rito. "Wife? Siya po si Miss Liana." "Hindi ko na ngayon maintindihan kung bakit gusto mong ianal ang kasal mo sa isang diyosa, sir." "Alphonse," saway naman niya rito. Mas matiim na ang boses niya. Pero para wala itong naririnig sa kanya. "Nakita na po pala kita sa picture, Miss Liana. Pero mas maganda ka po pala sa personal. Sobrang ganda po. Ang ganda-ganda." "Alphonse," sikmat naman niya rito. Nangangalit na ang mga ngipin niya. Natawa na lang si Liana at tinapik siya nito sa kamay na ang ibig sabihin, ipaabot sa kanyang mensahe ay okay lang ito at hindi niya kailangang magalit. "Thank you, Alphonse." "Alphonse ang pangalan mo, tama ba?" "Opo, Miss Liana. Alphonse po ang pangalan ko." Tuwang-tuwang wika naman ito. "Salamat sa papuri mo." Hindi maipinta ang mukha niya. "Halika muna sa loob ng pinaka-opisina ko." Iyakag naman niya sa asawa. Gumalaw naman kaagad ang mga paa ni Alphonse at akmang papasok din ito ng pinaka-opisina niya. Kaya kung pumihit siya paharap dito at pinukol ito ng matalim na tingin. "Kapag pumasok ka rito, sisisintahin talaga kita, maliwanag ba?" Banta naman niya sa binata. Napaubo tuloy ito at napahakbang patalikod. "Christian," saway naman sa kanya ni Liana. Pumasok na sila sa loob ng pinaka-opisina niya. "Alam mo, Christian, dapat ay huwag mo na akong tinatawag na asawa mo." Iyon din ang sinabi sa kanya ni Clark. "I think you should stop addressing her that. She's going to be your ex-wife soon." "Why not?" He frowned deeply. Mainit pa rin ang ulo niya dahil kay Alphonse. Seryoso na niyang tinitimbang ngayon kung sisisintahin nga ba niya ito. Dahil malapit nang maanal ang kasal natin. Kapag nangyari iyon, hindi na tayo mag-asawa. Kaya ngayon pa lang sanayin mo na ang sarili mo. Nilingap nito ang tingin sa kabuuan ng opisina niya. "We will live our separate lives and I will become an ex-wife soon." Bakit tila patalim ang salitang ex-wife na bigla na lang tumutusok sa dibdib niya? Namilog naman ang mga mata ni Liana nang mapatingin ito sa mga regalong nasa ibabaw ng lamesa niya. "Bakit ang daming regalo?" Tanong naman ito. "Si Alphonse ang nagdadala ng mga yan dito. Kahit sinabi ko nang iuwi na lang niya kung gusto niya." Nayayamot niyang sabi.
Galing sa mga OJT. Mga estudyante. Tumango naman siya. May gusto sa'yo kaya nireregaluhan ka. Nagkikibit balikat lang siya. Wala siyang kainte-interes sa mga ito. May maganda ba? Liana, you know I've never been interested to anyone else. Totoo naman iyon. Binibigyan niya lang ng atensyon si Liani dahil apo ito ng taong pinagkakautangan niya ng utang na loob at may binitawan siyang pangako noon sa matanda. Not because he was genuinely interested in her romantically. Lumapit siya sa lamesa niya at may tiningnang mga dokumento. Ngayon, natuto ka ng magka-interes sa babae. Nandiyan na si Liani. His fingers that were flipping through the documents froze. Oo, natuto na siya magka-interes sa babae ngayon. Pero hindi nakatuon kay Liani ang interes niyang iyon, kundi nakadirekta sa asawa niya. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kung sasabihin niya ritong ito ang kauna-unahang babaeng tunay na bumuhay sa interes niya at sa damdamin niya? Would she run away from him? What if I do not want to marry Liani anymore? Seryoso ang ekspresyon sa mukha niyang tanong naman niya kay Liana. He held her gaze intently, and there was a strong glint in his eyes. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan, Christian. Nauutal na wika nito. She thought he was joking. Just you wait, Liana. Let's see if you still think that when you already giving birth to my child. Kung alam lang nito kung ano talaga ang tumatakbo sa utak niya. Napaka-inosente naman ni Liana para makipagkaibigan sa kanya. Para na rin itong nakikipagkaibigan sa isang serpiente na naghihintay lang ng tamang pagkakataong sakmalin ito sa leeg. Binuksan niya ang email niya at pinaraanan ng tingin ang mga importanteng mensahe. Tapos ay minakita siyang isa sa tuldok lang ang subject at hindi rin nakasaad kung kanino galing ang email. He knew that it could be potential risk, pero may nag-uudyok sa kanyang basahin ang nilalaman niyon. At napatiimbagang naman siya nang mabasa niya iyon. Ramdam din niya ang pagdaloy ng galit sa kalamnan niya. Email content. Kailan mo sasabihin sa kanya na walang bisa na ang inyong kasal?